daw ki-reaction siya kung ano po ang isa iyang masasabi sa iyang personal na opinion or in behalf po kang sendang organisasyon. Inapunan ko tabi si Dr. Rick Isip, mga tugang ko niya na aga. Dr. Rick, Gobernador, maray na aga po. Maray na aga, Sir Hen. Maray na aga po sa gabos na nagdadangog. Opo. Dok, reaction po nindo sa although mga 1 week na baga ining nasa ere, nasa TV, di ba? Nasa radyo na pinag-didiskutir ang pagtanggal kan pagsulog kay face shield. Kamo po, bilang sarong doktora sa senong organisasyon, ano po ang reaction nindo tabi kay ni Dr. Rick? Salamat, Sir Hen, sa oportunidad na makataw po kita dan sa tuyang point of view. Ano po? Bilang sarong doktor at asin sarong official kan Philippine Medical Association, kita po nagsusunod sa rekomendasyon kan Department of Health. Kasi po, ini pong rekomendasyon na ini base po sa siyensya or sa science. Okay, so ang science po behind kaining reason kung natatamasok ka kan face shield, halang kawon po ang percentage of risk reduction. Pinapababa niya po ang chance ng tarong nagsusulog kaini na makakuha kan infection. Opo. Sir Hen, if you remember, igwa po mga nagluwas na infographics, kapag daa po ang sarong tao, face mask plus face shield, tatawang ka po kaya 93% risk reduction. Ayun. 93. Kapag po ang sarong tao, nagdistansyang 1 meter plus face mask, tatawang ka po 94% risk reduction. Okay. Tapos po, kapag ang sarong tao, nagsulog ki mask, nagdistansya ki 1 meter, tapos nagsulog ki face shield. Yun. Face shield. Tatawang ka po ki 99% risk reduction of getting the infection. Okay. Base po ini tabi, Sir Hen, sa science or sa research. Okay. Ang mga proponents po kay ni, digdi po ini sa Pilipinas ginibo. Kaya nagsasabi baga sa iba, sa Pilipinas man lang niya. Yes. Kasi po, kita po ang saro sa mga nainot na nag-research kay ni. I see. Kaya po kaya kita nagpo-push kay ni kasi si Dr. Antonio Dans, saro po siyang epidemiologist. Siya po ang proponent kan evidence-based medicine sa Pilipinas. Okay. Pag sinabi pong evidence-based medicine is the highest level of evidence po yan. Inadalan talaga. Inadalan scientifically. Scientifically. Si Dr. Dans po, sa mga respetadong doktor pagabot sa research. Ang sa inindang rekomendasyon in 2020, Dans et al., ang sinasabi po duman, ito pong kombinasyon kan tulo, if you have face mask, and then if you keep your distance for 1 meter, tapos magsulog ka pa kay face shield, 98 to 99% risk reduction. Yun po ang pigasunod na po. Sa ngunyan, papasunod po yan ng DOH. Sagot po na warang rekomendasyon ng DOH, ang Philippine Medical Association po, masunod po duman sa Department of Health recommendation. Yes. Actually, Dok, yan po ang sunod ko talaga sa imong hapot. Piga-challenge ni Senador Soto, si Secretary Doke, na magtamaya kamukilistahan kan mga nasyon na nagagamit kay face shield baga. Maski sa mga international television, maski sa India baga, halangkawon ang kaso kang COVID sa US, de kinahiling na face shield. Iyan palan po, kitang nainot na nag-conduct kay scientific research tungkol sa protection sa paggamit kang mask and then shield na iyan, face shield na iyan, na may dakula talagang protection sa transmission kang alga na klaseng virus. Tama po yan, Sir Hen. Tama po yan. Kasi yun nga po, sa pinakamatibay sa research. Yan po din sa to, swerte ta po na siya guminibo ka in research na yan. Kaya po kita ibang benepisyo kan scientific data na yan. Yan pong pagsulog kay face shield. Arang-arang ta po kayan according to the Department of Health. Standing policy na ninda yan. At pag ika nasa open field, outdoors, pwede mong halion. Pero nasa outdoors ka, pero may gathering ka mo, igwang ibang tao, isulog mo giraray. Or, as ikamalawag sa enclosed
space wherein halangkaw ang risk of transmission, masulog ka. Yes, yes. Oo. So, iyan po ang long-standing na po yan kan Department of Health. Kaya lang na-sensationalize ka nitong sarong undersecretary, si Dr. Bong Vega, nagtaram ka ito na kakaliun mo sa public place. May limitasyon po ito. Tinaraman niya po sa limitasyon eh. Yeah, totoo. Totoo. Okay. Opo, napadakula lang po ito. Pero pag binasa mo po sa spirit kang law na pigasabi niya or sa policy na pigasabi niya, pag ikaman sana. Ikaman sana. Nasa public ka, halihon mo na. Okay. Nagtatrabaho ka sa luwas, wala ka man na ibang kasama, kasabay, halihon mo ang face shield. Yes. Pwede po yan. Pero pag igwa pong ibang tao, maski ka nasa open space, magkakaharanihan ka mo, proteksyonan mo ang sadiri mo, proteksyonan mo ang kauron mo by wearing the face shield. Yeah, opo. So, Doc, siyempre time will come po na magkataranggalan kita kay face shield, di ba? Primero, arahilin ko shield yan pag nagkaigwa na kitang vaccinated na, so target na population kang Pilipinas. Sa ngunyan tabi, Doc, napapanahon na daw po nagibuhon tayan. Although, kung babasehan ko sa simbag mo, so DOH bagay, apil ini na gusto mangyari kang presidente. Pero sa imo pong opinion, napapanahon na daw po yan tabi, Dr. Rick, ngunyan? Okay, Sir Hen, siguro si Simbagunta po siya pag-abot sa sarok pa man na layer of protection. Tapos sabi ta po baga itong layers of protection, itong testing, itong tracing, itong vaccination. Tapos, yan po yan, surunudan po yan. No? Yes. Sarok po sa mga piga-asahan ta ining vaccination. Opo, That's the biggest protection na igwa kita ko na on top kang gabos na protection pigagamit ta. Opo, So, kapag po kita naka-achieve kang herd immunity, yan po, pwede na kita magluway-luway. Tanggal na po kita ka ito. Gusto sabihin, maski ka warang face shield, halos gabos kita igwa ng vaccination, mas hababa na sa chance na ika makapasa o ika makakuha. Yeah. Uli po kaya ang datos mo niyan, Sir Hen. Ang kaput na po kan Pilipinas na vaccine for our people, 12 million vaccine doses. Okay. 12 million po. Opo. Ang kay Puwanta po, para magkaigwang herd immunity, ang buong Pilipinas, Yeah. 140 million. Dakulo. Talaga, no? Okay. 70% yung kampopulasyon tani, di ba, Dok? Iyo po, 100 million po kita, 70% is 70% po ang kay Puwanta. Oo. Dapat po 2 doses. Yes. So 7 times 2, 140 million 140 doses. million. Oo. Opo, kaya ang kaput na lang po niyan 12 million. So simbag po duman sa hapot mo. Opo. Dahil pa napapanahon. Kasi dahil pa po na po ito. Ang US nga ni po, nasa 50% pa lang tinda. Dahil pa sinda naka-herd immunity. Yes. Totoo yan. Opo. Totoo yan. Oo. And increasing man sa number of cases until now, Yes po. Sa US. Pero halangkaw na po ang vaccination rate nila, nasa 50%. Oo. Although nagkatarangga na naman baga duman Doki mask, di ba? Yes po, Sa mga public places. Pero sa mga indoors, medyo required pa sa inda eh. Opo. Ultimo ko na sana, Sir Hentabi. Kasi mahiling mo po sa mga nagre-recommendar. Opo. Bako po mga medical people. Ang rason na pigugutan po ninda is the other reasons. Ano po, bakong science. Si Mayor Isko, si Senator, si Senate President. Iba po baga ang rason na pigagamit. Yeah. Correct. Madagdag sa waste. Tama man po ito, may punto po ito. Dagdag sa gasto, may punto po ito. Pero ini po kayang pigkakalaban ta is a medical problem. So duman ka po ma-focus sa science of the medicine itself. I see. So pagbawas po kan budget mo para makabakal ki shield, di man makakasolve kan pandemic. Iyan po ang garo tamang pag-intindi ka yan. Yeah. So face shield po baga isaro sa simbag na gusto tang ma-curb na ang pandemic. Iyo po. Opo. Okay. Gari po araw po kayan. Yeah. Okay. So with that, Doc, mas mabaga si Secretary Doke, nagsabi na nai-appeal nila sa presente ang naging desisyon na ini. And siguro, wait and see kita kung ano ang magiging desisyon kang presidente sa oras na i-appeal iyan sa iyang kaaraman, ang tindog tabi kang IATF as in kan Department of Health tungkol sa bagay na ini. Ano, Doc? Tama po.
Sabi Sir Henry, standby po kita until it becomes an official policy. Yes, opo, okay. Doc Rick, salamato na maray tabi sa imong reaksyon tungkol tabi sa topic tango niya na pagkaaga. Ingat po kamo. Salamat Sir Hen. Mabalos po. Opo, thank you so much. Mga tugang Dr. Rick Isip, mga tugang Interim Regional Governor tabi kang Philippine Medical Association Bicol chapter sa reaksyon na yan. Tungkol tabi diyan mga tugang sa sa tuya tabi na hapot sa publiko.